Kung sa Pilipinas, problema mo kung paano makatakas sa kahirapan, sa North Korea, problema nila paano makakatakas ng hindi nagiging barbecue sa dikuryenteng bakod. At hindi lang yan, lahat ng madadaanan, may landmine, may sundalo, at may bantay pa, pati ang nagbabantay. Sa madaling salita, bago ka makatakas ngayon sa North Korea, kailangan mo mag-apply ng exit visa kay kamatayan. Tito John's TV. Noong 2009, halos 3,000 katao ang nakatakas palabas ng North Korea. Pero fast forward tayo sa 2022, biglang 67 na lang. At ngayon niyang 2025, halos bokya. Literal na ginawa na ng North Korea ang Great Wall of No. At kung may gusto pang tumakas, may isa na lang natitirang paraan, parang last cheat code sa laro. Pero kahit yon, delikado pa rin. Noong buhay pa si Kim Jong-il, dati madami pang nakakatakas. Pero nung pumalo si Kim Jong-il noong 2011 at pumalit si Kim Jong-un, nako, parang nag-update ng game patch. Ang numero unong priority niya, wala nang sino mang makaka-eskapo. Nilagyan ng signal jammers ang buong border, parang giant wifi blocker, kaya kahit hello China text, wala na. May floodlight with motion sensors pang nilagay, parang automatic ilaw ng kapitbahay mong kuripot. Iilaw lang kapag may iihing lasing sa harapan ng bahay. At may landmines pa na panggulat at pangprito ng sinumang tatapak. Sinamahan pa ng CCTV at watchtowers na may sundalong naka M16 na parang si kumparing nangangati ng mga labit. At yung mga fake na defectors o nagpapanggap na takas din, ayun, mga undercover agent lang pala, parang budol. Akala mo safe house, yung pala diretso ka sa kulungan. Tapos i-deliver ka diretso sa authorities para kang umasa sa libreng grab car, yung pala police ang driver. At kung sakali na mabisto ka na tumakas, nako, yari na. Dahil hindi lang ikaw ang parurusahan. Dahil sa North Korea, may promo kapag may isang tumakas, buong family may free trip to prison camp. Kilala ito bilang Yonjae or Family Punishment System. Minsan pati sanggol, lolo, lola, pati manok at pusa damay. Lahat VIP sila sa kulungan. VIP, very imprisoned persons. Kaya kahit gustuin man nilang tumakas, hindi nila magawa. Pero dati pwede pang manuhol sa mga bantay. Konting suhol, lusot ka na. Pero ngayon, North Korea invented guardception. May bantay sa bantay at may reward pa pag nagsumbong ang isang gwardya sa kapwa gwardya. Kaya wala nang tiwalaan, wala nang lagayan. Hindi rin sila pwede dumiretso sa South Korea ng basta-basta kasi nandun ang DMZ, Demilitarized Zone. Demilitarized daw pero in reality, isa sa pinakamilitarized na lugar sa buong mundo. 250 km ang haba, 4 km ang lapad, may sniper sa bawat kanto at may over 2 million landmines pa. Kaya kung susubukan mong tumakbo dito, parang naglaro ka ng temple run. Pero one life lang, walang checkpoint at sure ball, game over kaagad. Ito'y sinimulan nilang higpitan palalo ang kanilang mamamayan noong 2020 nang sumabog ang COVID sa China. Ginamit ng North Korea bilang excuse para mag-lockdown palalo. Nagpatayo ng hundreds of kilometers na concrete walls with barbed wire. At hindi lang yan, bawal pa sila lumipat ng province. Kung gusto nilang bumisita sa tiyahin nila na taga-kabila, kapag walang papel, diretso kulungan. Talagang buong bansa naging hardcore. Ngayon kung hindi sila makalusot sa land, ang next option, dagat. Pero syempre, isa rin itong delikado. Dadaan sila sa dagat na parang washing machine. At usually sa Baguio pa sila tatawid para iwas Navy patrol. At pwede nila magamit yung mga bangka nilang kahoy na isang kembot ng pating wasak na. Kaya yung ibang sumubok, nalulunod, hindi na nakikita at wala nang balita sa kanilang pamilya.
Gayunpaman, akalain mong may malupit na nakalusot. Isa dyan ay isang mangingisda na nag-swimming ng diretsong 6 na oras. Suot lang ang fins at wetsuit. Ito pa, isa ring matindi. Isang high-ranking spy mismo ng North Korea na si Chul Uni nag-decide na tama na, sobra na, lalayas na siya. Pinag-aralan niya muna ang line mines kung saan nakatanim. Tapos nagdala ng pump air at bike tire na gagawin sanang salbabida. Eto na. Sa mismong araw ng pagtakas, nakaswerte sila kasi patay ang kuryente sa electric fence. Nagtitipid din pala si Kim Jong-un sa kuryente. Dumiretso sila sa dagat, kaso epic fail. Malas, hindi umandar ang pump. Mukhang made in China na dumaan pa sa Bombay ang kalidad. So ano ang ginawa nila? Nag-swimming na lang ng 4 kilometers. Sa kalagitnaan ng swimming, nag-cramps pa yung tropa niya. Mahinang nila lang pala. Kaya si Chul Uni nag-ala Aquaman. Nag-one hand swimming, bit-bit ang kaibigan. Nang biglang may dumating na barko, panik sila, akala mo nakakita ng pating. Siyempre akala North Korean Navy. Pero buti na lang, South Korean Navy pala, jackpot. Ayun, safe sila. Ngayon, happily ever after sa South Korea. Dahil sa nakatakas sila, lalo pa naghigpit si Kim Jong-un. Di niya akalain na may makakalusot pa. Ngayon may 26 million pa rin na naiwan at hindi na makaalis. Ang pagtakas nila, parang 1 in a million na tsamba lang. At kahit gaano pa sila kadeterminado, isa lang ang sigurado, kailangan nila ng matinding tapang, swerte at years of planning para makaalis. Freedom is priceless, pero sa iba, hindi lang sariling buhay nila ang itataya, kundi pati buong pamilya. Sa atin ang kalayaan parang hangin, libre lang, pero sa kanila, bawat hinga may katumbas na buhay. Shout out Jomeli from Tanay Rizal, Irish Laning Hiji, kay Michael Angelo ng Bataan, Kina Gloria Gabo at sa mga kasama niyang nanonood na rin, maraming salamat. Richard Vicente na taga Cordillera, kay Kabayan Joel Agudo from Muscat, Oman, Tata Taruk from Misamis Occidental, kay Kabayan Zen Life Vlogs na nasa Saudi Arabia, Lorena Family from Lucena City, kay Noel Kulaway, Alvin Tahil from Holosulu, at kay Dennis Lauron. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.